Katulad nga po ng napag-usapan natin matapos umangat ang OKC noon sa 3-2 laban sa Pacers, bigla mga pong nagyabang ang kanilang player na si Jalen Williams nang sabihin nito sa media na tatapusin nga daw nila ang serye sa Game 6 at sasamantalahin ang pagkakataon na may iniindang injury si Tyrese Haliburton. Ngunit lahat nga ng kanyang sinabi, kanya lamang kinain matapos silang tambakan at mapahiya ng Pacers sa Game 6 at mapuwersa ang Game 7. Dahil sa nangyaring ito, nawala nga ang trash talk at bumalik sa pagiging humble ngayon si J-Dub na na-realize hindi lamang si Haliburton ang nag-iisang player na inaasahan ng Pacers. Napakalalim ng lineup nito kaya kailangan talaga nilang bumuo ng mas malawik na game plan. Kung si Haliburton lamang ang kanilang papahintuin na tututukan, siguradong sasamantalahin ito ng ibang mga players ng Indiana para talunin ang OKC sa kanilang serye. Kaya no choice ang kanilang team kundi gumawa ng bagong estratehiya. Samantala, sinabi na nga ng bagong management ng Lakers, hindi sila nagbibiro na gagawin nila ang lahat ng paraan para makabuo ng bagong super team. Sa madaling salita, literal palalakasin nila lalo ang lineup. Pero aminado ang front office, hindi nila maiiwasan na magsakripisyo. Kung gusto nga talaga nilang mapa-improve, no choice kundi i-trade ang mga malalaro na merong malalaking trade value. Una, sa listahan ay si Rui Hachimura na siyang magiging main piece sa bubuuhing bagong package. Pinag-iisipan rin naman nila na ilagay dito ang kanilang batang sharpshooter na si Dalton Keunig at maging ang kanilang point guard na si Gabe Vincent. Maraming nga pong teams ang interesado sa nabanggit nilang tatlong key player, kaya once na gawin nilang available ito, mas magiging madali para sa kanilang makagawa ng trade as soon as possible. Sa kabilang banda, ilang linggo nga pong tumahimik ang pagsilabasa ng balita patungkol sa pag-trade ng Golden State Warriors kay Jonathan Kuminga. Kaya may ilang mga fans ang naniniwala na mananatili ito sa kanilang lineup. Ngunit dyan nga kayo nagkakamali dahil base sa isang insider, kumpirmadong itutuloy pa ng Golden State ang pag-trade kay Jonathan Kuminga. As of now, hindi pa rin naman ako kumbinsi ng front office ang kampo ni Kuminga na inialok sa kanilang qualifying offer at bagong extension. Kaya walang ibang pagpipilian kundi gamitin si Kuminga bilang asset para makakuha ng mas magaling na papalit sa kanyang pwesto. Mismong si Kuminga na ang nagsabi, though wala siyang problema pagdating sa magiging kontrata sa Golden State, nirereklamo rin naman ito ang nakukuha nitong playing time na ilang beses na nga pong pagbangko sa kanya at pagtanggal sa kanya ni Coach Steve Kerr sa kanilang rotation. Kaya imbis na manatili siya sa team, mas gugustuhin na lamang nga nitong lumipat ng ibang kupunan na mas makakapagbigay sa kanya ng mas malaking oportunidad at mas makakapagbigay sa kanya ng opportunity na ilabas at mailabas ang tunay na potensyal nito bilang magaling na role player.